So, magandang araw mga bata. So, sa lesson na ito, ang i-discuss natin o ang pag-aaralan natin ay ang addition and subtraction of dissimilar fractions and mixed forms without regrouping. Uunahin natin ang addition. Muli kong ipapaalala na ang mga similar fractions ay ang mga fractions with the same or common denominators. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ang mga fractions na ito ay pare-pareho ang denominator. Parang katulad ng nasa halimbawa natin, 2 and 1/4, 3/4, 1 and 2/4, at 4/4. Ang mga ito ay tinatawag na similar fractions dahil pare-parehong 4 ang denominator. Dissimilar fractions naman ay ang mga fractions na magkakaiba ang denominators. Halimbawa, 1 and 1/4, 3/5, 3 and 2/6, 5/9. Ang mga fractions na ito ay may magkakaibang denominator kaya ang tawag sa kanila ay dissimilar fractions. Ang una nating halimbawa ay 1/8 plus 2/4. Ang 1/8 at ang 2/4 ay dissimilar fractions. Ang ibig sabihin, magkaiba ang kanilang denominator. Para ma-add natin ang dalawang ito, kailangan nating kunin ang LCD o least common denominator. Para makuha natin ang least common denominator, kailangan natin kunin ang LCM o least common multiple ng 8 and 4. Noong nakaraang lesson, na pag-aralan natin na maaari nating makuha ang LCM ng dalawa o higit pang number gamit ang continuous division. Ang 8 at ang 4 ay divisible sa 2. 8 divided by 2 is 4. 4 divided by 2 is 2. Ang 4 at ang 2 ay divisible sa 2. 4 divided by 2 is 2. 2 divided by 2 is 1. Ang 2 at ang 1 ay wala ng common factor bukod sa 1. Kaya maaari na nating makuha ang LCM. So, 2 times 2 times 2 times 1. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 1 is 8. Kaya ang LCM ng 8 at 4. So, ang LCM ng 8 at 4 ay 8. Ang LCM na ito na ang ating LCD. So, ang magiging bago nating denominator ay 8. Ngayong meron na tayong bagong denominator, kailangan naman natin ng numerator. Paano natin kukunin yon? Mag-isip kayo ng number na pag minultiply sa 8 ay 8 pa rin ang sagot. So, ang gagawin natin, ang 8 times 1 ay 8. So, ito, yung numerator ay imumultiply din natin sa 1. So, 1 times 1 ay 1. Gagawin natin ang parehong proseso sa susunod na fraction. Yung 4, para makakuha tayo ng 8, yung 4 imumultiply natin sa 2. 4 times 2 is equal to 8. Kaya ganun din ang gagawin natin sa 2. 2 times 2 is equal to 4. Yung 1/8, dahil 8 ang denominator, 1/8 pa rin. Yung 2/4 ay naging 4/8. Dahil pareho na ang denominator nila, maaari na tayong mag-add. I-add natin ang mga numerators. 1 plus 4 is equal to 5. At kopyahin ang parehong denominator na 8. Ang 5 at ang 8 o ang 5/8
Ang 5 at ang 8 ay wala ng common factor bukod sa 1. Kaya ito ay naka-lowest term na. Ito ang ating final answer. Ang susunod nating halimbawa ay 1/2 plus 1/6 plus 1/4. Ang mga ito ay dissimilar fractions. Para mag-add ng dissimilar fractions, kailangan muna natin silang gawing similar. Para maging similar, hahanapin natin ang LCD o Least Common Denominator. Para makuha natin ang LCD, kailangan natin ang LCM ng 2, 6 at 4. Noong nakaraan, ang ginagamit natin ay continuous division. Ang 2, 6 at 4 ay divisible sa 2. 2 divided by 2 is 1. 6 divided by 2 is 3. 4 divided by 2 is 2. Ang 1, 3 at 2 ay wala ng common factor bukod sa 1. Kaya maaari na nating i-multiply ang mga ito. 2 times 1 times 3 times 2. 2 times 1 is 2. 2 times 3 is 6. 6 times 2 is 12. Kaya ang LCM ng 2, 6 at 4 ay 12. Ito na ngayon ang ating least common denominator. 12, 12, 12. Para magkaroon tayo ng numerator, mag-iisip lang tayo ng number na imumultiply natin sa 2 para maging 12. Correct. 2 times 6 is equal to 12. Kaya yung 1 na numerator, imumultiply din natin sa 6. 1 times 6 is 6. Parehong proseso ang gagamitin natin sa susunod na fraction. Mag-iisip tayo ng number na pag minultiply sa 6 ay magiging 12. So 6 times 2 is 12. Kaya yung 1 ay imumultiply din natin sa 2. 1 times 2 is 2. Ganon din ang gagawin natin sa pangatlong fraction. Ang 4 ay kailangan nating i-multiply. 4 times 3 is 12. Kaya yung 1 ay imumultiply din natin sa 3. 1 times 3 is equal to 3. Ngayong meron na tayong mga similar fractions, maaari na tayong mag-add. Ang ina-add lang natin ay ang mga numerators. So para hindi kayo malito, susulat ko lang ulit. 6 twelfths plus 2 twelfths plus 3 twelfths. 6 plus 2 is 8. 8 plus 3 is equal to 11. Copy the same denominator which is 12. Ang 11 twelfths ay naka-lowest term na dahil ang 11 at 12 ay wala ng common factor bukod sa 1. Kaya ang final answer is 11 twelfths. Panghuling halimbawa para sa addition of dissimilar fractions ay 1 and 2/8 plus 1 and 1/6. Again, ang mga ito ay dissimilar fractions kaya kailangan nating kunin ang LCD sa pamamagitan ng pagkuha ng LCM ng 8 and 6. Ang 8 at ang 6 ay divisible sa 2. 8 divided by 2 is 4. 6 divided by 2 is 3. Ang 4 at ang 3 ay wala ng common factor bukod sa 1. Kaya maaari na natin silang i-multiply. 2 times 4 times 3. 2 times 4 is 8. 8 times 3 is 24. Kaya ang ating LCM ay 24. Ang LCM na ito ay ang ating bagong denominator
o LCD, Least Common Denominator. 24, 24. Kokopyahin ko na agad ang mga whole numbers na 1 at 1. Susunod, mag-iisip tayo ng number na pag minultiply natin sa 8, ang magiging sagot ay 24. O kaya pwede namang 24 divided by 8, ang sagot doon ay 3. So ang 8 ay imumultiply natin sa 3. 8 times 3 is 24. Ganon din ang gagawin natin dito sa numerator. 2 times 3 din. 2 times 3 ay 6. So yung 1 and 2 eighths ay naging 1 and 6 24ths. Susunod naman, ganun din ang gagawin natin sa 6. Ang 6 ay imumultiply natin sa 4 para maging 24. 6 times 4 is equal to 24. Ganun din ang gagawin natin sa numerator. 1 times 4 din. 1 times 4 is 4. Kaya yung 1 and 1/6 naging 1 and 4 24ths. Dahil pareho na ang denominator, pwede na natin silang i-add. So isusulat ko lang sa baba para hindi kayo malito. 1 and 6 24ths plus 1 and 4 24ths. Ang una nating i-add ay ang mga numerators. 6 plus 4 is equal to 10. Copy the same denominator, which is 24. Susunod naman nating i-add ay ang mga whole numbers. 1 plus 1 is equal to 2. Ang 10 24ths ay maaari pa nating i-divide sa 2. 10 divided by 2 is 5. 24 divided by 2 is 12. Ang 10 24ths ay katumbas ng 5 12ths. Kopyahin natin yung 2 na whole number. Ang final answer natin ay 2 and 5 12ths. Pwede rin natin isolve ito kagaya ng dati na pababa. Magkahiwalay ang mga whole numbers. 1 and 6 24ths plus 1 plus 1 and 4 24ths. I-add natin ang numerator. 6 plus 4 is equal to 10. Copy the same denominator, which is 24. 1 plus 1 is 2. Ganon din ang magiging sagot. 2 and 10 24ths. 2 and 10 24ths. Again, kukunin ang lowest term, 2 and 5 12ths. Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral, this time naman, subtraction of dissimilar fractions and mixed forms without regrouping. Para sa subtraction naman, ang una nating halimbawa ay 2/10 minus 2/15. So again, ang mga ito ay dissimilar fractions kaya kailangan natin gawing similar. Para gawing similar, kukunin natin ang LCD o least common denominator sa pamamagitan ng paggamit ng LCM. Kukunin natin ang LCM ng 10 and 15. Ang 10 at 15 ay parehong divisible sa 5. 10 divided by 5 is 2. 15 divided by 5 is 3. Ang 2 at 3 ay wala ng common factor bukod sa 1. Kaya imumultiply na natin ang 5 times 2 times 3. 5 times 2 is 10. 10 times 3 is 30. Kaya ang ating LCM ay 30. Itong 30 ang ating magiging LCD o least common denominator. So, ang least common denominator natin ay 30. 30. So, parehong proseso. Mag-iisip tayo ng number na pag minultiply natin sa 10 ay magiging 30, which is 3. Correct. 10 times 3 is 30.
Ganon din ang gagawin natin sa ating numerator. So, yung 2, imumultiply natin sa 3. 2 times 3 is 6. Correct. Yung 2/10 ay magiging 6/38. Susunod naman, parehong proseso sa 2/15. Mag-iisip tayo ng number na pag minultiply sa 15 ay magiging 30, which is 15 times 2. 15 times 2 is 30. Ganun din ang gagawin natin sa numerator na 2. 2 times 2 is equal to 4. Yung 2/15 ay naging 4/38. Ngayon, pareho na silang may 30 na denominator o sila na ay similar fractions. Maaari na tayong mag-subtract. Isusulat ko pa baba para hindi tayo malito. 6/38 minus 4/38. 6 minus 4 is equal to 2. Copy the same denominator, which is 30. Ang 2/38 ba ay meron pang lowest term? Meron pa. Kasi ang 2 at ang 30 ay maaari pang i-divide sa 2. 2 divided by 2 is 1. 30 divided by 2 is 15. Kaya ang sagot natin, ang final answer natin is 1/15. Ang susunod naman nating halimbawa ay 6 1/2 minus 2 4/12. So again, ang mga ito ay dissimilar fractions dahil magkaiba ang denominator. Kukunin natin ang LCD sa pamamagitan ng pagkuha ng LCM ng 2 and 12. Ang 2 at ang 12 ay divisible sa 2. 2 divided by 2 is 1. 12 divided by 2 is 6. Ang 1 at ang 6 ay wala ng common factor bukod sa 1, kaya maaari na natin itong i-multiply. 2 times 1 times 6. 2 times 1 is 2. 2 times 6 is 12. Kaya ang ating LCM ay 12. Ang 12 ang magiging least common denominator. 12, 12. Kokopyahin ko lang ang mga whole numbers na 6 at 2. Susunod, mag-iisip tayo ng maaaring i-multiply sa 2 para maging 12. O kaya, 12 divided by 2 is 6. So, 2 times 6 is 12. Ganun din ang gagawin natin dito. 1 times 6 is 6. Susunod naman, mag-iisip tayo ng maaaring i-multiply sa 12 para maging 12. 12 times 1 is 12. Kaya ito, times 1 din. O pwede lang nating kopyahin kasi pareho namang 12 ang denominator. So, 4 times 1 is 4. So, hindi ito mapapalitan dahil parehong 12 yung denominator. So, yung 6 and 1/2 naging 6 and 6/12. Yung 2 and 4/12, ganun pa rin, 2 and 4/12. So, dahil sila na ay similar fractions, pwede na tayong mag-subtract. So, isusulat ko pa baba para mas maayos. Paghihiwalayin ko yung whole numbers at saka yung fractions. 6 and 6/12 minus 2 and 4/12. So, maaari na tayong mag-subtract. Ang isusubtract lang natin ay, ang pagsusubtrakin lang natin ay 6 minus 4, that is 2. Copy the same denominator, which is 12. 6 minus 2 is 4. So, ang answer natin ay 4 and 2/12. Kaya lang, ang 2/12 ay maaari pang i-reduce sa lowest term dahil pwede pa itong i-divide sa 2. 2 divided by 2 is 1. 12 divided by 2 is 6. Huwag nating kakalimutan ang whole number na 4. Kaya ang final answer ay 4 and 1/6.